Noon pa man ay mayroon ng manananggal na umaatake sa aming lugar. Kumusta po sa inyong lahat? Tawagin niyo na lang po akong Dario. Ilang taon na rin ang nakalilipas simula nang naka-encounter ako ng isang manananggal. Kaya ngayon ay susubukan kong ibahagi sa inyo ang nakakatakot na karanasan kong iyon. Nakatira kami noon sa probinsya. Malayo sa syudad, kaya tahimik ang paligid. Tanging mga boses ng ibon ang maririnig at minsan rin ang malalakas na hangin. Ayos na ako dun, kaysa sa syudad, maingay na nga ang mga sasakyan, malapit pa sa gulo. Nag-iisang anak lang ako nila mama at papa, dahil na rin siguro sa hirap ng buhay, kaya hindi na nila ako nabigyan ng kapatid. Maliit lang kasi ang sinasahod ni papa sa binabantayan niyang lupa. Pahirapan kasing makakuha ng magandang trabaho sa lugar namin. Kaya napagdesisyon na ni papa na makipagsapalaran sa Maynila para hindi kami mamatay sa gutom. Mahirap man na umalis sila para magtrabaho sa ibang lugar, ngunit palagi nating tatandaan na ginagawa nila ito para sa atin. Nang umalis si Papa para magtrabaho sa Maynila, ay wala na ring magtatanggol sa amin ni Mama sa anumang kapahamakan. Lalo na may manananggal na umaatake kapag sumapit na ang dilim. At malaki ang hinala ko na naninirahan lang ang manananggal na ito kasama namin. Marami kasi ang naniniwala na nakatira lang ito sa isang abandonadong bahay. Mga ilang metro lang ang layo sa mismong tinitirhan naming bahay. At mayroon pang mga kwento-kwento na nakakakita sila ng kalahating katawan ng isang manananggal na nakatayo ito sa abandonadong bahay na iyon. Hindi lang isa ang nakaranas ng pangyayaring iyon, kundi napakarami nila. Pero yung iba ay nanatili na lang itong tahimik sa kanilang nakikita. Pero kung si Mama ang tatanungin, ay hindi siya naniniwala sa mga manananggal. Para sa kanya, panakot lang ito ng mga matatanda sa mga bata. Ibig sabihin hindi totoo ang mga manananggal. Tama ka. Siya, sige na. Tama na ang kwento. Kumain ka na roon. Opo, Ma. Dahil sa mga sinabi ni Mama, ay wala na akong dahilan para matakot sa manananggal. Ngunit habang ako ay natutulog, ay may narinig ako ng mga kakaibang ingay. Para ba isa itong pakpak ng isang malaking ibon na lumilipad at naglilibot sa bahay namin. Kaya dahil doon ay nagising ako.